Magandang araw, ako po si Mark Lester Niragat. Ito po ang aking daily devotion. Lord, galit ka pa ba? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa John chapter 3 verse 36, King James Version. Sabi po ay, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Minsan kapag nakagawa tayo ng kasalanan, napapaisip tayo na, Lord, galit ka ba sa akin? At dito mapasok ang concept natin ngayong araw na propitiation. Ang ibig sabihin nito ay isang sakripisyo na tumatanggap at pumapawi ng matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan at binabago iyon mula sa galit patungo sa pabor. Noong Old Testament, may mga hayop na inaalay bilang sakripisyo para patakpan ng kasalanan ng tao. Pero kahit gaano karaming alay, hindi nito lubusang naalis ang kasalanan o napapawi ang galit ng Diyos. Kasi temporary lang iyon. Parang panandali ang lunas sa mas malalim na sugat. Pero nung dumating si Jesus, siya mismo ang ipinadala ng Diyos bilang perfect propitiation. Siya ang nagdala ng parusa na tayo sana ang dapat tumanggap. Siya ang sumalo ng galit ng Diyos na para dapat sa atin. At dahil sa ginawa niya sa krus, hindi nagalit ng Diyos ang bumabalot sa atin, kundi pagmamahal at kapatawaran. At ang verse teaching is, God is both righteous and loving. Hindi pwedeng ihiwalay ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Pero dahil mapagmahal siya, siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. At ang second teaching is, God's problem is justification. Paano nga ba walang sala ang makasalanang tao nang hindi lumalabag sa hustisya ng Diyos? Hindi pwedeng basta na lang patawarin ng walang kabayaran kasi magiging baliwala ang kanyang katwiran. At ang last teaching is, God's solution is propitiation. At ang solusyon ng Diyos ay siya ang nagbayad ng ating kasalanan, tinanggap ang parusa at nagbigay sa atin ng karapatan na muling makalapit sa Diyos. Dahil kay Jesus, hindi tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay naging anak na niya. Yun lamang po.